Should you care about this Maharlika Wealth Fund? It's a pool of money drawn from government pension funds and banks for investing in national development projects. Hello mga kababayan ko, kumusta po tayong lahat? Isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Malapit na po magtapos ang 2024. Papasok na po tayo sa year 2025 at sana po maging maligaya at ipagpalain ang year 2025 sa ating buhay. Okay? But mga kababayan, ang video ito ay gusto ko lang po pag-usapan natin ang tungkol sa Maharlika Wealth Fund. Ito po hindi si Madam Maharlika, yung vlogger na nakabase sa United States. Ito po ay Maharlika Wealth Fund. Ito po ay pagkakapirahan. Hindi natin, ha? Baka sabihin nyo, pagkakapirahan natin. Baka pagkapirahan lang ng ibang politiko. Kaya po tayo, i-discuss natin itong Maharlika Wealth Fund ngayon para maging dagdag kaalaman sa inyo. Ano nga ba itong Maharlika Wealth Fund? At saan po ba ito gagamitin? At saan nila kinuha itong mga pundo na ito? Dahil nga kung malala nyo, mga nakarang araw, nagkaroon po ng balita na itong International Monetary Fund na nawagan na i-restore yung fund ng Land Bank at DBP. Dahil mga kababayan, itong Land Bank at DBP ay isa itong contributor doon sa Maharlika Wealth Fund. Kung di po nagkakamali, ang Land Bank ay nag-contribute ng 50 billion sa Maharlika Wealth Fund at ang DBP naman ay 25 billion. So, which is, kaya sila nanawagan ng International Monetary Fund dahil nga nakapikto ito sa financial health ng mga bangkong ito. Dahil kung hindi nyo po alam or ligid sa inyong kaalaman, mga kaibigan, ang Maharlika Wealth Fund ay ang pera po, ang pundo nito ay nanggaling sa government pension funds at sa government banks. So, panoorin po nyo yung detalye para po kayo magkaroon ng additional na kaalaman tungkol dito sa Maharlika Wealth Fund, dahil dapat tayo makialam at dapat natin alam ito kung ano ba ang nangyayari dito sa Maharlika Wealth Fund. Dahil malaki po itong pera, maraming pera, malaki po itong pera na ito. Okay? So, panoorin po natin itong slides. Should you care about this Maharlika Wealth Fund? It's a pool of money drawn from government pension funds and banks for investing in national development projects. It's patterned after the sovereign wealth funds of 49 other countries. They're often sourced from a country's excess funds. But this fund will get 125 billion from GSIS, 50 billion from SSS, 75 billion from Land Bank and DBP, and 25 billion from the national budget, plus contributions from BSP and PAGCOR. 12 industry associations, among them are the prominent Makati Business Club, MAP, and Phoenix, issued a joint statement of worry. This fund will be exempt from certain safeguards of good governance, such as these, making it less transparent. This centralizes economic decision-making solely to the government, which historically doesn't work. Citing the multi-billion-dollar scandal in Malaysia, it's taking money from the already dwindling pension of Filipinos, and who knows if it'll ever come back. On the flip side, according to Representative Joey Salceda, they can prioritize investing in agriculture, infrastructure, and healthcare. And pooling their funds allows them to maximize their impact on the economy and grow more. This bill was filed by House Speaker and presidential cousin Martin Romualdez and authored by Senior Deputy Majority Leader, presidential son Sandro Marcos. Co-authors include the following. So I believe you should care about the Maharlika Wealth Fund. It's our hard-earned money, our pension that's at stake. Nanawagan ng International Monetary Fund para sa agarang capital restoration ng Land Bank at Development Bank of the Philippines. Ito'y matapos maglaan ng 50 billion pesos ang Land Bank at 25 billion pesos ang DBP sa Maharlika Investment Fund. Ayon sa IMF, ang kapital na inilabas ng dalawang state-owned banks ay nakaapekto sa kanilang liquidity at common equity na sukatan ng financial health ng mga bangko. Para kay Alex Escucha, ang presidente ng Institute for Development and Econometric Analysis, bumaba ang common equity o CET1 ratio ng Land Bank at DBP. Ang sa DBP,
naging mas mababa pa sa regulatory minimum na 10%. Because of that reduction in capital, DBP will have no choice but to reduce its assets and loan portfolio. Simple implication, they cannot expand. Matatandaang humingi ang Land Bank at DBP ng regulatory relief mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas matapos ang kanilang kontribusyon sa MIF. Ibig sabihin nito, sa loob ng 2 hanggang 3 taon, hindi sila papatawa ng mga penalties sa kanilang pag-deviate sa regulatory capital requirements. Kampante naman si Escucha na kayang maabot ng DBP ang 10% CET1 ratio sa katapusan ng taon, basta't makapag-generate ito ng kita na 10.4 billion pesos. Pero may babala rin si Escucha, sakaling magtagal ang mga ginawad na exemption para sa Land Bank at DBP. Well, it's an obvious issue because dapat kasi to keep the playing field. Kasi if that requirement is good for the private sector banks, that should also be applied to the government-owned banks. It's as simple as that. Ang MIF ang kauna-unahang sovereign wealth fund ng Pilipinas na naglalayong makapag-invest sa iba't ibang proyekto gaya ng infrastruktura, renewable energy at digitalization. So yun mga kababayan, I hope nagkaroon po kayo ng karagdagang kaalaman about sa Maharlika Wealth Fund at kung gaano ko ito kalaking pera na dapat natin malaman dahil nga alam nyo na sa issue ngayon sa ating gobyerno, grabe ang darapalang korupsyon. So sana po na magkaroon tayo ng karagdagang kaalaman at mabantayan natin ito. Mag-ingay po tayo dito dahil ito po ay involved dito yung pera ng taong bayan na nagkokontrol ng ilang politiko lamang. Okay, pasensyahan nyo na po ang aking background dahil medyo maingay dahil umuulan ngayon at ang bubong maingay dahil sa yero. So, salamat po sa inyong panunood at huwag nyo po kalilimutan mag-subscribe sa aking channel doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe. At God bless us all. God bless the Philippines.